Ha? Ano mabata? Kiss? Mabata lamang ko. Good morning sa ating lahat mga kabayan. May dala-dala na naman kaming another drum. Yes po, dahil sa nabanggit ko nga po nung nakaraan ay maglagay tayo ng CR. Yes, isa sa mga plano po natin mga kabayan na maglagay tayo ng CR doon kay Tatay Ronnie, at marami din ang nag-request at napag-usapan na rin po namin ni Nanay Mia po mga kabayan. No, kaya ito mas mabilis yung trabaho at less ng pagod, less and everything po mga kabayan. Kasi may mga gumagawa din ng CR mga kabayan na ito yung ginagamit nila. Magbutas lang ng ano dito, butas para sa inodoro, tapos yung dito sa ibaba para bang gagawin siyang hollow blocks kumbaga, no? Tatlo lang naman sila diyan mga kabayan, at malaki naman tong drum na po, no? Ito yung ano natin gagawin pangbaon doon mga kabayan, parang Puso Negro. Syempre mag-a-absorb din yung mga kabayan pa ilalim kasi nga bubutasan din po ang ilalim niyan, no? Kaya bumili tayo ng malaking drum. Ito na yung pinakamalaking drum po mga kabayan na bilog, no, at malaki. Ito po yung gagawin natin para yung paghakot po ng mga hollow blocks medyo less na lang, no, kaysa yung mag-ano tayo puro hollow blocks po mga kabayan yung ating Puso Negro. Kasi yung iba na nagagawa ng CR po mga kabayan, butas ganyan, then syempre mula sa ibaba hollow blocks yan, hollow blocks, no, and then may bakal, and then syempre flooring mo yung mga kabayan, simentuhin mo rin yan, no. Ngayon deliver pa rin tayo. Bahala na kung anong mangyari dito mga kabayan, kasi ito nga yung sinabi ko, kung ang bahay ni Tatay Romy ay malapit-lapit lang sa kalsada, malamang nakasemento na yan, no, naka-flooring na yan, nakasemento na yan mga kabayan. Kahit maliit, masemento po namin yan. Kailang ang problema dito is malayo sa kalsada. And then yung maghahakot mga kabayan, syempre lahat ng galaw, kahit mga anak ni Tatay Romy mga kabayan, gumagalaw sila, pero may pa-something pa rin sila mga kabayan. Nagbibigay pa rin ako ng cash para sa kanila, kumbaga may arawan pa rin sila, nakabilang pa din, no, ganyan. So ngayon kaya hindi natin nagawa na ipasimento yung bahay ni Tatay Ronnie mga kabayan, kasi nakita nyo naman nandoon yung sasakyan natin, no, and then isang malaking bundok tong akyatin at babain natin mga kabayan. So ang hollow blocks mabigat-bigat din, ang mga buhangin mabigat din, and everything mabigat din. So abutin tayo ng siyam-siyam plus lalaki at lulubo yung ating expenses mga kabayan. Kasi kung magpa-autos ka ng iba, marami, matik po yun, ay ano po yun, may bayad po, no, may labor, and then plus pagkain pa mga kabayan, 'di ba? So lulubo talaga, lulubo yung yung expenses natin. So ngayon, dahil sa mga suggestion natin, and then nag-uusap na rin kami ni Nanay Mia na gagawin nga po yung CR ni Tatay Romy. Sabi ko nga, nababasa ko ang inyong mga suggestion regarding sa CR ni Tatay Romy mga kabayan. Hindi man namin nagawa kaagad, no, pero at least ngayon ay maumpisahan na. So hindi po ibig sabihin lahat ng suggestion natin mga kabayan ay magagawa agad-agad. Siyempre titinan pa natin yung sitwasyon, titinan pa natin yung panahon, titinan pa natin yung gagawa in everything. Nakasalalay po yan sa sa panahon mga kabayan. So ngayon, maumpisahan na kasi bumili na nga kami ng drum para pangbaon doon sa ilalim at magiging Puso Negro niya. At yung iba nga po mga kabayan, gulong. No, maraming gulong sa bahay, no? Maraming gulong sa bahay mga kabayan. Kailang sabi ko, kung igulong mo, mas mainam, mas maganda kung ito ang gagamitin. Kasi mas malaki at mas maluwang po mga kabayan, no? At hindi na tayo masyadong mahihirapan. Mas maganda,
madaling bitbitin, ang gulong mabigat, and then hakot-hakot pa tayo from Pangasinan papunta dito, laging may mga laman yung ating sasakyan, kaya sabi ko bibili na lang tayo. Ang ganito 1.5, no, 1.5 po ang ganito mga kabayan, depende sa ano, sa store. Yung iba naman 1.3, 1.4, yung presyohan nila pag malaki is 1.5, pag medyo malit 1,000. So ganyan po ang presyohan nila. So ngayon, ibababa na po natin mga kabayan, no, dahil umpisahan na po natin yung paggawa ng CR at magugulat na naman si Tatay Romy mga kabayan kung saan na naman ito, kung ano naman ang gagawin dyan, no? Kung ano naman ang gagawin dyan. Kasi malamang, no, ay ipasok na naman yan sa loob yan mga kabayan, lagyan ng mga ganito, lagyan ng mga ganyan, no, ganyan. Kasi si Tatay Romy pag mayroong alam niya na pag sinupa ng mga gamit, ang ginagawa niya kaagad ay tinataas niya. So ngayon ay sinasabayan din tayo ng ambon mga kabayan na may araw, no, umaambon pero may araw po mga kabayan. Oh, ganyan. Oh, imagine, ito lang ang dala-dala namin, hindi ganun kabigat mga kabayan, no? Pero pahirapan na. Eh kung maghako tayo, imagine lang natin maghako tayo pabalik-balik ng mga ibang gamit, no? Buti lang itong CR, sabi ko, para makalis tayo, kaya itong naisipan namin, kaya hindi masyado kakayanin ng power, bahala na kung kailan matapos mga kabayan. Pero magtawag pa rin po ako ng mag-guide na marunong talaga, no? Gagawa pa rin at kailangan ko pa rin na yung marunong gumawa, na mayroong mag-guide. Kasi yung helper, nandyan si Tatay Ronnie, nandyan si Kuya Bentot, at nandyan si Kuya Marwin. So walang problema sa ano, sa helper. Yung mason lang ang problema natin. So kailangan natin ng mason. Kahit marunong sila, baka mamaya, alam mo naman, si Marwin ito ang gusto, si Tatay Ronnie ito ang gusto, si Kuya Bentot ito ang gusto. Baka may mag-away pa. May ano pa naman attitude si Tatay Romy, ay no, si Kuya Bentot mga kabayan, na hindi pwedeng pakialaman. O ngayon pag sinabing wag, ako bahala, siya baka mamaya siya ang gagawa, abutin siya ng siyam-siyam dahil ayaw pakialaman ng tatay niya at kapatid niya. Kaya gagawa na lang ako ng paraan, no, kukuha ako ng isang mason, no, magpapasahod tayo ng isang mason syempre, and then sila na magiging helper para lalong mas mabilis yung trabaho natin. And bukod doon mga kabayan, mapabilis para yung tamang sukat, na hindi yung bara-bara mga kabayan, basta bungkal ka lang, bungkal dito, pukpok doon, pukpok dito, hindi natin makuha yung tamang sukat mga kabayan. Kaya kailangan talaga natin na merong magaguide sa kanila na isang mason at least. Baka mamaya yung inodoro, imbes papunta pa imbornal yung buhos ng tubig, baka pa ibabaw. O di ba? So kailangan ng isang mason. Din helper na sila. So ayan mga kabayan, ha, sinagot na natin yung ating mga suggestion na malagyan ng CR yung bahay ni Tatay Romy. Ito na po yun. Kaya sabi ko palagi, salamat sa mga suggestion, no? Basta ikakaganda ng ating project, ating mission ay no problem. Ina-apply ko po yan. Kailang hindi agad-agad magawa kasi depende sa sitwasyon. Kung kaya na agad-agad, why not? Pero pag hindi, so antay-antay tayo ng konting panahon po mga kabayan. Medyo madulas ang daan ng konti kasi
umambon. Akala ko nga ang lakas ng ulan dito mga kabay, butin lang kahit papaano. Ambon lang tapos dumaan lang. So sana wag na munang umulan buong maghapon. Sa gabi na lang. Then meron pang mga suggestion pala po mga kabayan na si Nanay Terry, kung magawaan natin ng sariling kwarto, magawaan natin ng ganyan. So titinan din po natin, hindi ako nangangako. No, pero titinan po natin. Sa ngayon, no problem, malaki pa naman ang matulugan. No, kung darating ang panahon, nakakayanin natin. No, at komportable na siyang tumira diyan, so doon na tayo mag-decide. No, kasi halimbawa, gagastos tayo, gagawa tayo, and then biglang magbago, hindi pa tayo talaga sigurado na doon talaga titira, no? Ay sayang yung ano natin, yung pagod at ginastos natin mga kabayan. Kasi yung kwarto na yon gagawin natin para sa kanya, tapos hindi rin matirahan. So titinan muna natin. Antay-antay lang tayo ng ng konting panahon. No, nakadepende tayo sa mood ni Nanay Terry, sa gusto niya. At pag alam na natin, no, pag alam na natin na diyan na talaga siya titira at tatagal siya dyan. So, pag-isipan natin. Doon na tayo mag-decide na, okay, sige, kahit yung kwartong maliit na para lang sa kanya mga kabayan, na meron siyang sarili niyang kwarto, no problem. Kasi hindi naman pa natin ngayon mapipilit na magtabi sila ni Tatay Romy. No? Mukhang malayo sa katotohanan po mga kabayan. Kaya gagawin natin yung inyong mga suggestion sa abot ng aking makakaya. Kung hindi ko mamagawa agad-agad, pasensya. Pero darating ang panahon, magawa din natin yan. So, ganyan po ang mangyayari. Rico, bilisan mo, Bintot. May laman. Ay, Diyos ko. Iba ang... Ayan. Walang pena. Sumundo si si Kuya Marvin and Kuya Bentot. Ha? Kiss? Bata lamang ko. Lang, tapos sobra-sobra na yan sa kiss. Malago. Ay, naku, Kuya Bentot ka talaga. Hindi pa tayo nakarating sa bahay, nakaisa ka na, Masyado. Parang So, ayan mga kabayan, kasi kung wala doon si Marvin, kahit anong tawag namin, nako, kahit lalabas na yung litid ng mga liig namin, hindi kami marinig. O isang tawag lang, buti nandoon si Nanay, sumagot din si Nanay. Si Kuya Marvin sumagot. Kung dalawa lang sila ni Tatay Romy doon, ni Kuya Bentot, wale, hindi tayo maririnig. Hawakan na mabuti. Sasakay ako. Dami. Ginto. Buksan mo, sakay ako. Buksan mo, sakay ako.
Doon baba. Pasok ako dyan, pasok ako, pasok. Doon baba ang banay. Pupuan daw, pagpupuan daw, sabi niya. Alam niya eh. Puro man yan. Butasan daw, tapos ibaon, pupuan. Yan ang sinyas niya. Alam niya. Lahat naman ng gawain dito sa kabundukan, mga kabayan, ay alam naman ni Kuya Bentot. Kaya lang, syempre, yung mga sukat-sukat hindi usos kanila. Tansya-tansya lang. Tabingi ang mangyayari pag hayaan natin sila na sila lang. Syempre, kailangan ng ng kahit pa paano medyo maayos-ayos na CR. Kasi gumawa na tayo, o kundi ayusin na natin ang konti. Total, nagpagod na tayo, gumastos na tayo, inumpisahan na natin. Kailangan hindi yung naman, sobrang bara-bara naman yung paggawa. Bigyan naman natin ng kunting na medyo maayos para sulit yung pagod at gastos. Muntik nang mabuwal si Kuya Bintot. Humakbang kasi dyan sa So ayan. Akala mo lang talaga siya, madaling bitbitin, magaan. Malaki kasi, parang ang hirap niyang buhatin kahit magaan kasi malaki. Diba? Napagod nga si Kuya Bentot na nagsundo lang siya sa kalahating Aba, malinis dito mga kabayan. Sino kaya ang naglinis dito? Naglinis-linis na sila unti-unti. Hi, Nay! Good morning! Ay, good morning. Hapon na pala, sorry. 12 na pala. Ay, hindi pa pala to kumain? Makaw! Ang luto. Ulam. Ang luto. Kumain kayo pala? Kumakain pala kayo? Hindi pa naubos yung tilapia? Ganyan, hindi pa naubos ang tilapia mga kabayan. Ang ulam nila ay tilapia, tapos nilagyan ng very good. Sino nagluto? Tatay. Very good, si Tatay Ronnie. Nagsabaw, nilagyan ng sobrang tilapia po mga kabayan. Very good talaga si Tatay Ronnie mga kabayan. Tapos daw ng sili, ito yung sili na pinakita niya sa atin kahapon, no? Na meron siyang daladalang sili. Tapos sa bawan daw niya, sabi niya, tamang-tama merong sobrang talapia mga kabayan, no? Ay sinabawan niya. Sili ay daw ng sili, papaya at tilapia. 'Di ba? Kumakain pala kayo. Wow, sarap ng ulam ni Nanay. 'Di ba? Para lalong maganahan sa kain. Drum po, Nay. Drum. So ayan po mga kabayan ha, yung nagsabi na pasensya na hindi ko napansin nung nakaraan. No? Hindi ko napansin na nasa ilalim yung hose. So ngayon pagdating namin nakaganyan na. Marwin ha, wag kalimutan, lagi mong tandaan na kapag nagluluto ang hose laging nakaganyan ha. Hindi pwedeng nandito sa ilalim ha kasi mag-cause ng sunog yan, delikado, masunog tayo. Ayan, kumakain din si Marwin. Anong ulam? Papaya yun. Masarap. Yan ang gusto ko. Ba't di ka pa pala kumain? Subuan mo ako, subo. Laki, maragol. Ganyan, isang dakot. Ganyan. Talagang isang dakot na makakagawa. Ganun eh. Ay, naku, Kuya Bantot. So, may dala-dala akong ulam. Ayan, may ulam pa sa mga kabay. May ulam ni Loto, may tilapia. O, tamang-tama, ubos ang tilapia nila. So, mamayang hapunan. So, may ulam na naman ako. Hanggang bukas na naman. Para pagbalik namin,
No, dinadamihan ko ng mga kabayan kasi minsan ang oras namin hindi kami makarating ng maaga. So kung hindi kami makarating ng maaga, may ulam na. So mayroon silang mauulam mga kabayan. Pero just in case talaga na hindi mahabol yung ulam mga kabayan katulad nito, no, yung may tilapia dyan sa ginulayan nila para lalong masarap. So ngayon, meron naman mamayang hapon, pang-almusal at tanghalian. O, di ba? So ganyan lagi, marami tayong ulam dala-dala mga kabayan para walang gutom. Sabi lang mga kabayan, ang bilis daw nag-gain ni tumaba ni Marwin. Oh, kahit nga si Kuya Bintot, nagkalaman-laman si Tatay Ronnie, lalo na si Tatay Romy, no? Si Marwin, and then si Nanay. Sakit pa eh. Oh, may sakit pa yan si Nanay ha, pero butin lang ay maganang kumain. Kaya lagi kong sinasabi sa kanya, Nanay, huwag mo nang problema yung pagkain dito. May almusal ka, ay may kape ka sa umaga tinapay, may almusal ka, may tanghalian, may hapunan pa. Oh, laging ganyan eh ha, sanayin mo ha. Almusal, tanghalian, hapunan eh. Para ano. Saka hindi na nagtabako si Nanay Terry mga kabayan. Kaya sana, no, maganda pala magkasakit to. Kasi maaalis pala ang tabako. Pag walang sakit, tabako ng tabako. Pero sana masanay si Nanay Terry. Bibilhan ko siya ng candy para kahit papaano, unti-unti, ay matatanggal niya yung tabako mga kabayan. Para gaganda lalo ang katawan ni Nanay Terry. Nanay Terry, sino po nagluto sa ulam? Sa gulay, sino nagluto? Si Ronnie. Wow, talagang alam ni Tatay Romy na may sakit ka. Talagang alam niya na kailangan mo ng sabaw, kaya nilutuan ka ng sabaw. Ang sweet talaga. Alam mo, Nanay Terry, ang ano ba yung nag-aga-aga? Kaya na naman akong naririnig. Nanay Terry, alam niyo po, ang madalas kinakain ng isang yung papaya? Papaya. Oh, papaya. Kung Yung kapag mataas ang blood sugar ng dugo. ay pwede pa pala yan. Pag mataas yung blood sugar, kakain ng papaya para bumaba, parang ganon. Oh, so ayan mga kabayan, naghugas si Nanay Terry. Ayun, may sabon ba? Win, pahingi akong sabon. Hugasan ni Nanay Terry yung ano. Ha? Wala nang sabon? Bumili ako ng sabon ni Nanay na sana nakatago. Wala. Dishwashing liquid, wala na? Naubos na ang kalalaba ni Mawin. Dalawa ay yung isa, dinala ni O, banlawan mo muna. Mamaya na lang sabunan. Nandoon, nakapadlock yung kwarto ni Tatay. Marami siyang sabon doon. Kumain lang ako. Oo. Tapos nagtawag. Malis kami. Kumain siya. Kumain siya. Kasama ni nanay kumakain. Anong, di ba ang papaya ay masarap, may sustansya, no? So, dyan, sabi nila ay maganda daw sa nagpapadidi. Tama ba yun? Totoo ba yun? Ewan. Sabi lang yung bagong panganak, bagong anak, o may bagong silang, para pangpadami daw sa gatas. Tama ba yun? Pampadaming anak. Ay! Gatas. Hindi pala gatas. Sa pala, pampadami pala ng anak. Akala ko sa pampadami ng gatas, hindi pala. Delikado pala kainin yan, Nay. Kasi dadami ang anak. O, banlawan lang ni Nanay, mga kabe. May sabon nandoon nakatago ni Tatero. Para hindi siya masyadong langawin. O, saktong-sakto lang ni Nanay Terry yung hugasan. Sukat na sukat lang sa kanya talaga. Akala mo sinukat natin sa kanya. Naubos kasi yung dishwashing liquid mga kabayan. Di bali, bilhan ko na lang. Wala na pala, ubos na pala. Yung sabon mo na binili ko nung nakaraan, shampoo, sabon, pabango, naubos na din? Yung nandyan, pinanglaban ni Marwin. Sa Hala, ano nangyari sa labi mo? Ay, ang pumutok. Bakit? Ano yan? Tigyawat. Sino kumagat? Tigyawat. Nasubrahan na ka naman sa lips to lips. Huwag masyado Ano ba may kasamang kagat habang naghahalikan? Ikaw talaga, oo. Sinubrahan mo naman, sa bagay, na-miss kasi ang isa't isa, bawat isa. Matagal na kasing hindi nagawa
Kaya ganyan, nabigla. Oh, 3 ngipin. Oh, bakat ng 3 ngipin yan, oh. Aday. Ay, Diyos ko. May tagihawat pa pala si Nanay Tere. Dito pa sa ano niya, sa labi. In love kasi. In love at saka bagong ano. Bombo. Kahapon di ko pa nakita yan. Kagabi lang nangyari yan? Hindi. Nung galing pa tayo sa baba. Ay, bakit hindi ko napansin? Hindi ko nakita. Hindi ko napansin na mayroong ano dyan. Parang kagabi lang ata yan na kagat eh. Tanong ko mamaya kay Tatay Romy kung sino nagkagat niyan. Ayan, so mamaya muna anuhan yan. Mamaya muna lang anuhin pag dumating si Tatay Romy. Nakasusi kasi palagi mga kawin ang bahay ni Tatay Romy. No? Kasi pag umalis yan sa kahit saan, kung anong kukunin niya, isusi talaga niya. Unless lang kung nandito ako, sabihin ko sa kanya na wag mo lang isusi. So hindi niya susian. Ganyan kasi siya, ganyan talaga attitude niya mga kawin. Ilang beses ko nang sinabi yan. Pag may tao, nandito naman yung mga anak mo o si nanay, wag mo nang isusi. Hayaan mo na nakabukas dyan. Pero ganun pa man, talagang dinadala niya yung susi. Nasanay na siya kumbaga. No, nasanay na siya kumbaga mga kabayan. Inis-is ko yan nung nakaraan na eh. Inis-is ko yan, ginamitan ko ng atina mo, pumuti na. Iba talaga mga kabayan kapag ano, lalaki. O tinan mo si nanay, nandito. Alam niya linisin. O, di ba? Nilinis niya. Kaya iba talaga ang bahay kapag may babae na nakatira. Pag puro lalaki, hindi naman lahat mga kabayan. Pero iba ang linis. No? Pero mayroon naman ding ibang lalaki na magagaling din maglinis. Kailang, ibig kong sabihin, iba talaga ang babae. Kasi ang lalaki, siyempre, puro nasa trabaho, paghanap buhay. No? Kaya man lang maglinis, pero hindi lang maharap. So, kapag merong kasama na babae mga kabayan, nagagawa. Kasi nandito lang naman sa bayo. Katulad to ni nanay, iba nilinis niya. Maganda na tingnan yung lababo. Makintab na. Oh. Sino naglinis sa taas, nay? Saan? Nagbunot dyan. May duyan. Sa may duyan. Ako? Ha! Aday! Nagpakapagod ka? Ako naglinis dyan. Yan, hanggang doon. Aday! Tinawag lang ako ng kumain. Sabi ko, huwag kang magkikilos, mamaya mabinat ka, ah. Sabi ko nga sa'yo, hindi ko nga pinalabas sa'yo yung damit mo. Kasi ayaw kong mapagod ka. Nasabi ko sa kanya, pahinga ka na inay. Ano, may sakit ka pa. Diyos ko mga kabayan, may sakit si nanay. Sinabihan ko nga siya na huwag siyang kumilos. Kain tulog lang muna siya. At sinabihan ko siya na kailangan pa niya ng ano kasi mabinat nga mga kabayan. Pero ito nilinis pala niya. Oh. May follow-up check up pa siya. Oh, 'di ba? Tapos di ko pa alam may follow-up check up. Mamaya mabinat mga kabayan imbes gumaling na babalikan ng ano ng sakit. Kahit nga yung damit niya, sabi ko ay wag maglaba, ako na lang. Naglaba po kayo. Hindi, wala pa akong marumi dyan. Oh. Hindi, nung nakaraan, nasabi mo laban mo at sabi ko sa'yo, huwag kang maglaba dahil maano ka. Pinadala ko sa bari. Pinadala mo na. Sino nagdala? Si Budang. Pinadala doon yan ni Butang. Na Butang tuloy. Nabutang. Gusto ni nanay maunat yung ugat. Hindi, pwedeng, kahit walis man lang, pwede na yon magwalis-walis. Pero yung pagbubunot dyan, mahirap. Wala Si nanay, tinatawagan ko kahit gabi na. Ayaw minto. Huwag kasi magkasakit ka. Walis-walis lang. O sige, walis ka konti, pwede naman. Pero yung magbubunot na hindi ka pa talagang totally na magaling, huwag muna. Kasi delikado yun. Hanay ha? O, huwag mo nang ulitin. Mamaya, mapagalitan tayong dalawa ng doktor mo. Binilin pa naman na huwag mo na magpagod. Tapos nagpagod ka, hindi ka pa totaling gumaling. Ganyan sila mga kabayan. No, halimbawa, masama ang pakiramdam nila ngayon. Gabi, iinom lang sila ng gamot, kinabukasan, trabaho ka agad. Ganyan talaga sila. Hindi na uso yung magpahinga ng isang linggo, totaling walang gagawin. Hindi na uso. Kaya, lagi ako nakaremind ni Marwin kasi alam ko na ganyan sila. Hindi nga ako nagkamali. Si nanay, tinan mo, kumilos dyan, gumawa, nagbunot ng dyan, damo.
O malaki-laki din yung na ano niya, nalinis. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.